Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala pa siya pamahaw o paniudto. Sarap siya, wala daw siya gibaling-baling sa sulod. Natulog na po daw siya. Namayat, payat siya karon. Mas payat siya tong last time. Latest update sa kalusugan at kalagayan ni former President Rodrigo Roa Duterte, hatid ni Congressman Paulo Duterte. Ayon kay Congressman Pulong, labis na ipinayat ni PRRD kumpara sa dati. Ito medyo malungkot na balita mga kababayan. Pagkapasok nga raw nila sa detention facility ay hindi pa nakakakain ng almusal at tanghalian si PRRD. Dahil nga raw wala umano pumapansin sa kanya sa loob. Kaya natulog na lang ito ulit. Ngayong hapon, welcome back sa The Hague together with your family. Kung kamusta mo karon? Okay ra, wapay tulog. Kay kadlaw namin niabot, no. Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala pa siya pamahaw o paniudto. Sarap siya, wala daw siya gibaling-baling sa sulod. Natulog na po daw siya. Namayat, payat siya karon. Mas payat siya tong last time. Dagdag na katanungan ni Sir Alvin kung napag-usapan ba daw nila ni Kong Pulong at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kaganapan sa Independence Day. Ayon kay Kong Pulong ay hindi raw. At una raw kinausap ni PRRD ang kanyang mga apo na matagal na niyang hindi nakikita, lalong-lalo na ang apo nitong lalaki. Kung nahisgutan ba ninyo ang celebration sa Independence Day, does he have anything to say about wala man kay istorya na. Ang iyamang istorya kaniman una yung mga apo. Kay dugay sila wa nagkita. Labi na ning laki. Was he very happy, sir, na nakita niyo? Meron bang mensahe pala ang dating Pangulo, sir, sa mga kababayan natin? Nagbigay ng mensahe si PRRD na alagaan ang Pilipinas at ang mga Pilipino dahil silang mga politiko ay dadaan lang sa mundong ibabaw. Ang mas importante raw ay maayos ang Pilipinas during his time. Alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino, kay kami mga politiko moagi rami aning kalibutan na importante nga Pilipinas matarong during my time. Tinanong din ni Sir Alvin kung ano ang malaking pagkakaiba sa pagbisita ni Kong Pulong dati at sa pagbisita niya ngayon. Kapansin-pansin umano ang labis na pangangayayat ni PRRD kumpara sa dati. Was there a big difference po doon sa pagbisita mo before the now kay Tatay Digong? Dako kayo yung ipayat. Pero okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagkatawa. Okay man. Bagamat labis ang ipinayat ni PRRD, okay naman daw ito. Maayos ang pananalita, palabiro, at nagpapatawa pa. Marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Gikan sa ako, dagang salamat kaninyong tanan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pag-ampo para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Daghang salamat sa inyo. Mensahe ni Congressman Pulong sa taong bayan. Humingi ito ng pabor at patuloy na ipagdasal ang kalusugan ni former President Rodrigo Roa Duterte at lubos itong nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pag-ampo para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Daghang salamat sa inyo. Maraming salamat, sir. Ma'am, welcome. Dumako naman tayo sa naganap na Pasidungog 2025 ng Office of the Vice President, kung saan namigay sila ng plaque of appreciation sa mga individual na kasangga nila sa kanilang misyon na magsilbi sa sambayanang Pilipino. Miss Jasmine O. Egan. Isa na nga sa mga nakatanggap ng award ay si Ma'am Jasmine Egan, ang dating protocol officer ni PRRD.
Inaalay nito ang award na natanggap sa kanyang dating mentor na si President Exo Rodrigo Rose Roa Pharmacy. Duterte. Easy Speech Therapy Center. Miss Jasmine O. Egan. Kung ano yung mga accomplishments ng Office of the Vice President para sa isang taon. At dito pinapasalamatan namin ang mga partners namin na galing sa government and sa private sector, kasama na ang mga CSOs at non-government organizations, dahil hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. VP, in relation to this, ma'am, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Nagpapasalamat kami sa kanila, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katungkol sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Okay. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, VP. Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga,
hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso.